Hello po. Good morning po sa ating lahat. Bilang panimula sa ating gawain, hindi po tayo tumayo. Tayo po na nanalangin. Tayo po nanalangin. Lord, hallelujah. Panginoon, tunay na napakabuti mo sa bawat sa amin. At muli, narito po kami. Dinalan mo Panginoon sa lugar na ito para patuloy, Panginoon, na alalahanin ka namin, pasalamatan ka namin, na hindi marinig ang iyong salita. Lord, salamat dahil ikaw may bigay sa amin, Panginoon, ng kalusugan at kalakasan upang magawa ang lahat ng bagay. Lord, sa umagang ito, dinadalangin namin sa iyo, tinataas ang aming gawain, at humingi kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng pagkasala namin na gawa. Gayun din, sinasaway namin ang gawa ng kaaway na Panginoon na walang hindi magandang mangyayari, Panginoon, kundi papuri, pasasalamat at lahat ng bagay para sa iyo lamang, Panginoon, ang aming gagawin. Kaya Lord, i-bless niya ko, Panginoon, bawat isa, simula sa aming pastor, gayun din, Panginoon, sa mga maawit at mututuro, gayun din sa bawat sa Panginoon sa amin naririto, tuloy na makita namin, maunawaan namin, Panginoon, ng bawat ituturo niyo sa amin. Sa aming mga kasama, Panginoon, wala pa rito, iingatan niyo po sila, dalhin sila, Panginoon, na maisapigtas, Panginoon, sa lugar ito, upang makasama namin sila, Panginoon, sa pagpupuri, pasasalamat sa iyo. Muli, Lord, kinumit namin ang tagumpay, Panginoon, ng gawain ito. Nagpapasalamat kami sa lahat ng bagay, kung namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Good morning. Ready po sa ating pagkailan po. Ikaw sa bawat tamang awitan. Ikaw ang namin.
Tuloy natin gamitin natin ang your money to send.
Puri na Panginoon sa awitan. Tuwing napakasarap awitin yung mga medyo kung tinignan po natin makanta, medyo luma siya, no? Pero napakaganda pa rin po. Kasi sabi nga, hindi naman talaga yung kanta pero yung lyrics ng kanta kung talaga iisipin po natin. Muli, good morning po. Medyo nadagdagan tayo. At nandiyan yung mga bata na Pastor, yung nababitin sa akin kanina, yung mga bata na tayo Santana, pwede po tayo sila. Parang medyo pinahirapan lang sa akin, Pastor. Si Cherish Reyes, yan. Si Sophia Nicole, si Blake, that's si Blake, si Jerome, so good morning, thank you sa invitation ni Julia, yan. Si Julia nga, yun. So, syempre, dahil mayroong mga bata na bago, panalangin pa rin natin yung mga bata. Kaya tinatawag ko sila sa harap, pag-pray po natin sila. Panginoong Isus, tunay nga Lord na mga batang ito'y kasiyahan sa amin. Salamat Panginoon dahil pinili niyo ang boses sa amin kung maging kanilang mga guardian at mga magulang. Lord, dalangin nga namin naging blessing, pagpapala sa bawat isa sa kanila. Alam namin Lord na mahaba pa ang kanilang tatahakin sa kanilang buhay. Pero magiging maayos at magiging maganda lamang ito, Panginoon, kung sila ilalapit at lahat ayon sa iyong salita. Kaya Lord, i-bless nga po kayo ng bawat isa. Tulungan niyo nga po kami, Lord, na mapalaki ng iba na pagkatao sa mga batang ito. Sa kanilang pag-aaral, kung magkaroon ng knowledge yung wisdom, hindi ng maganda kalusugan at kalakasan, upang patuloy magawa nila pang lahat ng bagay na kailangan nilang gawin. Sa bahay man o sa eskwela. Kaya Lord, ipapasalamat kami sa iyo dahil alam namin na magiging matagumpay ang mga batang ito sa kanilang mga buhay. At ikaw ang kilalanin at itataas ko naman sa kanilang buhay at sa bawat saglit. Muli Lord, ipapasalamat ko sa iyo, tinataas ang buhay ng mga batang ito. Kung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yan, sa ating offertory po, tayo po mananalangin magpapasalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Tayo panundaling pumikit, umapit sa inyong presensya, bigyan papuri, pasasalamat sa ating Diyos. Panginoon Jesus, napakabuti mo Lord. Alam namin Lord na kung tutuusin, maraming pagkakataon sa buhay namin na hindi kami karapat-dapat para sa iyong biyaya. Pero Lord, salamat sa pagmamahal. Salamat Panginoon sa inyong pabutihan. Salamat Panginoon sa katapatan sa bawat sa amin. Na hindi mo kayo pababayaan, Panginoon, sa lahat ng aspekto ng aming buhay. Kaya Lord, salamat sa lahat ng inyong binibigay, sa lahat ng inyong pagpapala. Sa mga oras na ito, Panginoon, naway magawa namin ang aming katungkulan sa iyo, Panginoon, at maipakita ang pagmamahal at katapatan sa inyo sa pamagitan ng pagbibigay. Dalangin nga namin, Lord, na i-bless po ng bawat isa. Gawin mo masaya ang mga puso sa pagbibigay para sa iyong gawain, Panginoon. Pagpalain ng bawat salapi, na malilitong, ganyan sa kalapag-init nito. Maraming salamat, Lord, sa ating biyaya, sa lahat ng iyong tulong sa amin. Buwang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa ating mga announcements po, yan. So ito, bakit natin palagi yung ating mga prayer requests. Kung meron po kayo and concern, appreciation, at kung meron din po mga answered prayer na nagaganap po after po ng mga request po, pwede niyo po ipaalam po sa amin yan. Sa ating email, which is yung patriarchsevangelical.church@gmail.com, at pwede rin naman po sa ating group, yung PEC, yung Facebook natin, yung PEC Patriarchs Evangelical Church, at ating yung messenger, yung PEC na OBN magaganda. So sabihin niyo po dyan, kung ito yung mga gusto sabihin. At syempre, meron tayo mga kapatid na mag-celebrate ng mga birthday mula October 13 to 19, babatiin po natin sila. Muna po dyan sa ating listahan. October 13, si Arjun Bismaya. Yung mga bata, si Don Ponce, October 14. Birthday si Don. October 16, si Christina Pulido. October 16, si Jed Aldobel. October 16 din, si Maybelline Kapitan. October 17, si Justin Herona. Birthday si October 19, si Blessing. Nakita ko siya kahapon.
Wala na? Wala. So, Nick, happy birthday. Happy birthday po sa mga nandito, kayo din sa mga nasa bahay po o yung online. Happy birthday po sa ating mga kapatid. At bago ko po tawagin ng pastor, ating pastor, sa kanyang mensahe, naalala ko lang po yung ano eh. Binabasa po kasi sa Facebook. Kwento po ito ng isang lalaki na meron po siyang nakita isang lalaki sa harap ng Jollibee store na umiiyak. Umiiyak po siya, no? Tapos nakita po ito ng lalaki, tinanong niya, bakit ka umiiyak? Sabi kasi ng lalaki, nawala kasi yung 1,000 pera ko. Nagkataon na umorder pala siya ng pagkain, which is worth ng mga 300 plus. Opo, yan. Iuwi daw niya sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. So, umiiyak siya dahil yung pera niya yung sinid niya talaga para doon. At siyempre, itong lalaki, naawa siya doon sa isang lalaki ngayon, doon sa kwento. So, doon sa kwento sa kanya, no? Kaya ginawa niya, sabi niya, huwag ka na malungkot. Dahil dyan ako na yung magbabayad nung binili mo. So, in short, binayaran niya ito. At siyempre, dahil sabi niya, napakasarap sa puso ng nakakatulong. Nakakatulong, no? So, binayaran niya yung 400 plus at binigyan pa niya ng 100 yung lalaki para sabi, meron pang pamasahe pa uwi. So, tuwa po yung lalaki at umalis siya. At siyempre, itong lalaki na tumulong, masaya-masaya din siya dahil nakatulong siya. Kasi, nasagot daw din yung isa dun sa mga answered prayer po niya. Yung isa sa mga prayer niya, nasagot daw po. Dahil before siya pumasok ng Jollibee, nakapulong daw po siya ng 1,000. No po? So, tinignan po natin na sa buhay po natin minsan, sa maling bagay natin nagagawa yung mga blessing na binibigay sa atin, yung mga bagay na pinag-akalab natin Panginoon, hindi rin natin napapansin na mali na pala yung napagagamitan o kung saan natin ito binibigay. Kaya dapat, yung blessing talaga ng Panginoon, yung sabi nga, minsan kasi may mga prayer tayo na akala natin na ikaw pala yung sagot sa panalangin ko. Mali naman pala yung buhay natin, no po? So, kailangan isipin po natin mabuti kung paano natin gagamitin yung mga blessing ng Panginoon. Sabi nga, maging channel of blessing tayo sa ating mga kapatid. Sabi, maging tignan din natin maigit yung mga tao nasa paligid natin para sila naman pala talaga yung mga tunay na nangangailangan. Kaya yun nga po, remind ko ulit ang bawat isa. Ayan, alam ko naman na palagi niyo itong ginagawa. Ginagawa niyo po ba ito, yung nagsusulat? Ayan, yung mga bata dyan, ginagawa nila yan. Yung kapag nag-aaral ka nga, sabi ko nga dati from kinder hanggang, wala pa kasing senior high nun fourth year, sinusulat mo yung pangalan mo. Lagi mo sinusulat yung pangalan mo. No? At sabi nga yung date, palaging dapat alam mo din. Pero ngayon kasi kapag yung medyo matanda ka na, pag tinanong yung date, minsan hindi na alam eh. No? So kailangan pa talaga tignan ko anong date na. So hindi natin napapansin. Pero yun nga, palagi tayong pinalalanan, dapat alam natin mga bagay yung palagi natin ginagawa. Kasi mabilis tayo makalimot. Kaya kung may panulat tayo dyan, sulat po natin. Kahit sa cellphone, kung isulat din po natin, yung mga maririnig natin salita. Kasi sabi nga, mabilis tayo makakalimot. Pero yun nga, tatawagin ko natin pastor para maging ready tayo sa ating mga maririnig. Para po natin ating pastor, Pastor Romela. Sino na rito yung madalas pong nauutusan? Lagi kang nauutusan. Lagi kang nauutusan. Hindi po utusan ha. Utusan, palagi kang nauutusan. Ha? Kinakanta mo ba yun? Ako ang laging nasisisi. Ako ang laging may kasalanan. Nakatagal niyo yun. Kasi pag-uusapan po natin sa umagang ito, yung tinatawag po natin dakilang utos. By the way, nasa ng mga bata, dakila. Dapat nandito sila. May mga bata nagsano, yung grade 6, dapat pwede pakisabi dito ng bukas. Pakisabi. Hindi dapat sila ron, dapat nandito sila. 12 years old na po yun. Yung mga grade 6. Okay? Anyways, ang pag-usapan po natin, tinatawag po natin dakilang utos.
Sino ba nakakaalam ng dakilang utos? Dakilang utos. Ang dakilang utos po, yung tinatawag natin na mahalin natin si Lord ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at ng buong kaisipan. No, yan po. So ngayon, yun po ang titignan natin kung, kasi may mga, sino po nandito noong linggo, noong nakaraang linggo? Di ba pinag-aralan po natin tungkol po sa tinatawag na muling pagkabuhay? No? Yung muling pagkabuhay. Kasi dumating yung punto na yung mga tao, yung mga Saduceo, na hindi naniniwala tungkol sa muling pagkabuhay, tinanong nila si Lord tungkol sa muling pagkabuhay. Which kung titingnan mo, parang hindi tama. Hindi ka naman naniniwala sa bagay na yun, pero how come na tinatanong mo? Yun ang katanungan. Bakit? Bakit kailangan na magtanong ka ng isang bagay na hindi mo naman pinaniniwalaan? Tama? At ngayon ang pag-uusapan natin sa umagang ito, nung nakaraan, sa Doseo yun. Ang pag-uusapan naman natin yung tagapagturo ng kautusan. Ibig sabihin, meron silang pagkakaintindi sa salita ng Diyos. Pero bago kayo wala, tayo muna ay humingi ng tulong sa ating Diyos. Lord, maraming salamat. Dahil ikaw ay isang Diyos na palagi itinuturo mo sa amin yung mga bagay na dapat po namin malaman. At sa umagang ito, Panginoon, gusto namin maunawaan at maintindihan ano ba yung tinatawag na dakilang utos mo para sa amin. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malinaw na isip, maayos na puso sa pagtanggap, at ayayin po maging handa kami sa lahat ng aming mapapakinggan sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot na namin. Amen. Amen. Teka, sandali po Di ba 5 kayo? Nasaan ka naman? Lumabas pa. May sinundo pa. Kasi po, ano po yan Salamat po sa Panginoon, Kasi sila po yung tinuturuan natin ng tuwing Thursday is 2 section of grade 6 dito sa Samis. So, na-invite po natin sila sa tulong po ng Panginoon. At siyempre, palakpakan natin si Julia. Sinundo. No? Kasi marami po yan. 30 pa sila. Sinundo nila. Anyways, kasi ito po yung sinasabi natin na kailangan po natin humayo. At isang paraan po dyan ay pagtuturo natin sa kapulisan, pagtuturo natin sa mga estudyante. No? At sila po ay, pagsasama po natin sa prayer, sila po yung magiging part na ng church. Sabi po rito sa Marcos 12:23, masahin po natin. Pwede mo makibasa? 1, 2, 3. Nakita siya. Yan, sumunod si Jesus. So, again, ito po yung pinakamahalaga o dakilang utos. No, yan po yung dakilang utos. Tingnan po natin. Kasi sabi nga nito, God 13, ibigin mo, Panginoon Diyos ng buong puso. Ang tanong, paano kaya yun? Sabihin nga po natin, puso! Puso. So, kailangan yung puso. Madaling sabihin Madaling sabihin, kagaya natin kanina. No, ganda ng kinanta natin kanina, galing sa puso dapat yun, hindi lang sa nguso. Dapat galing sa puso. Pero paano ba yun? No, paano ba yun? Kasi dali sabihin yan Tingnan mo natin yung sinasabi dito sa Deuteronomy 6:5 and 6. Again, Deuteronomy. Sabi dyan, ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso. Inulit na naman. Buong kaluluwa at buong lakas
12, itanim ninyo sa inyong puso. Paano ba itatanim? So kapag nagtatanim, ano pong ginagawa pag nagtatanim? Anong ginagawa pag nagtatanim? Sino yung nag-garden dito? Kasi meron garden eh. No? Anong ginagawa natin pag tinatanim? Kailangan naghuhukay ka. Tama, ko lang, nakaranas ba kayo ng tanim kayo, hinalis nyo lang yung buto, tumubo na? Palagi ko, hindi. Kailangan inulubog mo sa lupa yan, kailangan maghuhukay ka. So bakit ka naghuhukay? Kasi gusto mo na malaman, maintindihan yung mga bagay. Ang ibig sabihin, kaya ka naghuhukay dahil gusto mong ilagay sa isip, sa puso mo na ito ang dapat na ginagawa mo. So okay, dapat naghuhukay tayo. Sabihin nga natin, naghuhukay. Kapag tinanim mo, ibig sabihin, dahil mahal mo si Lord, lagi nasa puso mo ay ang gawain para sa ikatutuwa niya. Parang ganito, sample po. Sino po rito na mahal niya yung asawa niya? Sino po dito? Mahal na mahal niya yung asawa mo. So dahil mahal na mahal niya yung asawa mo, kung anong nasa puso niya, dapat nasa puso mo rin. Tama? Tama ba yun? So, kaya nga sinasabi, ang pinagbuklod ng Diyos, hindi dapat pag-ibalayin. So, ibig sabihin, pag sinabing galing sa puso, lahat ng nasa puso ng asawa mo nasa iyo, parang ganito, lahat ng mahal ng asawa mo, dapat mahal mo. Tama ba yun? Parang ganito, pag mahal ng asawa mo yung kanyang magulang, dapat mahal mo rin yun. Hello? Tama? Pag mahal, kung sino yung mahal, halimbawa ikaw, bata, kung sino yung mahal ng tatay at nanay mo, dapat mahal mo din. Tama? At kailangan ito nasa puso. Pag mahal mo yung kung sino yung mahal ng mga anak mo, mamahalin mo rin. Vice versa yun. Halimbawa, nag-asawa na yung anak mo. Nag-asawa na yung anak mo. Kung sino yung mahal ng asawa mo, ng anak mo, kailangan mamahalin mo rin. Tama? Hindi po tayo perfecto. Di ba? May mga bagay tayo na kumisan, hindi natin maintindihan, pero kailangan natin gawin. Parang ganito. Sasample ko lang ha. Dahil, mahal niya yung nanay ko, lumuhay pa, kasi minsan nagsabi niya sa akin. Kasi ang nanay ko po, mahilig, ewan ko lang, may mga nanay na ganito, no? Mahilig yung nanay ko, halimbawa, bumili po ng grocery, nilagay dyan ng asawa ko. Kasi sir po kayo sa mga gagamitin ko, pinakikialaman ng nanay ko yun. Bakit? Gusto ng nanay ko, halimbawa, yung sardinas, magkakasama yung sardinas na pula, sardinas na green. Tapos mayroon pang ibang, may iba pang dilata, kailangan magkakasama yun. Kung minsan siguro, hindi naman sinasadya, yung asawa ko, yung pula na sardinas, katabi ng kulay green. Tapos pakikialaman ng nanay ko, aayusin yun. Minsan nasabi ng asawa ko sa akin, bakit gano'n si nanay? Kung nakikialaman yung ginawa ko, hindi ba ako marunong mag-ano? Hindi ba ako marunong mag-ayos yung sa grocery? Pero, dahil, okay lang ito nga, baka kasi mabigla ko kayo. Pero, dahil mahal niya ako, bigla akong kinilig ko na. Pero dahil mahal niya ako, magpapasensya siya doon sa nanay ko. Ano ba rin? Pakiilamera. Mahilig pakialaman yung mga bagay na kung tutusin, dapat palampasin na. Kaya lang, palagi ko pong sinasabi ito, ang mother ko ay perfectionist. Gusto niya lahat pare-parehas. Kaya nang even mo sa pagtitiklop nung bedsheet, kailangan magkakasama yung pula, magkakasama yung itim, kailangan ayos na ayos yun. Ganun siya. Pero, ibig sabihin niya, may mga bagay na kailangan ibibigay mo na lang kung nasib na dahil mahal mo, nasa puso mo yung tao yun. Tama? Diba? Tayo mga tatay, mga nanay, di ba may mga kaibigan yung anak natin na kumisan, ayaw natin. Kaya lang dahil tropa yun ng anak mo, pag dumating sa inyo, pakakainin mo, isasama mo, kasi mahal mo yung anak mo. Kung sino yung mahal ng anak mo, dapat mahal mo rin. Ganon din kay Lord. Pag mahal mo si Lord, yung mga mahal ni Lord, dapat mahal mo din. Yung mahal ni Lord, dapat
mahal mo din. Kung si Lord nagbibigay ng oras kung sa mga tao na matitigas sa ulo, tayo rin gagawin po natin yun. Bakit? Kasi mahal mo eh. Pag nasa puso mo, gagawan mo ng paraan. Di ba kung minsan tayo nakakaintindi, ito kayo palagi mo sinasabi. Di ba tayo mga nakakaintindi, iniintindi natin yung mga ang hirap intindihin. Tama ba? May mga tao na ang hirap intindihin. Sabi, ha? Ginawa na yun? Yung may nasa isip niya, yung wala nga eh. Ikaw ang magpa-adjust para mo sa kanya dahil mahal mo sila. Tingnan mo natin yung Deuteronomy 11:18. Tingnan mo natin. 1, 2, 3. Pakilasa po. Teka po. Huwag po tayong sabay-sabay. Kailangan kanya-kanya. 1, 2, 3. Tingnan niyo po yan. Sabi ko, ipulupot ninyo sa inyong mga kamay bilang tanda. Kasi during those times, may mga nilalagay sila sa kamay. At may nilalagay din sila sa noo na para tandaan, hindi para batukan ha. No. Kaya nga po, palagi yung sinasabi ito. Bakit ka ba naglalagay pagkapasok mo lang sa trangkahan ng bahay? God bless this house. Bakit meron gano'n? Bakit po? Kasi pinapaalala natin na si Lord ang nagbe-bless doon sa bahay na yun. Kaya sinasabi niyan, ilagay sa puso mo para hindi mo makalimutan, palagi mong magbibigay ka ng mga tanda para sa bahay. Di ba, pag bago kumakain, ano nakalagay ka namin? Lalo pag Pilipino raw ito. Meron nakalagay doon na Last Supper. Di ba? Palagi may gano'n. So, dahil pag Pilipino, kahit kung nasa ibang bansa, alam mo pag yung bahay, Pilipino nakatira. May nakalagay na Last Supper. Bakit may nakalagay na gano'n? Wala lang po para may painting. Hindi. Kaya natin ilalagay yun, pinapaalala sa atin at gusto natin maalala at marami sa puso natin na kailangan palagi tayong nagpapasalamat kay Lord. Dahil meron tayong biyaya. Ano pa? Ewan po, uulitin ko po ito, hindi po ako magsasama ulit dahil napapansin ko pa rin eh. Kung minsan, dapat ito po yung nakatalim. Pagkakain sa loob ng bahay, dapat ang lahat ng cellphone itapon. Itapon. Anong itapon? Itabi. Bakit? Kasi pag kumakain tayo, inaalala natin ang napakabuti ng Diyos. Nasa puso natin. Na kaya natin ginagawa na sabay-sabay tayong kumakain, palagi natin pinapaalala sa ating puso na ang biyaya ito ay galing kay Lord. Dahil galing kay Lord, nasa puso natin, aalalahanin natin na dapat lahat ng mga hadlang o mga sagabal, dapat alisin natin. So, pansinin po ninyo, sa bahay, pag kumakain, doon na lang tayo halos nagkakausap. Tama ba? Tapos maglalagay ka pa ng cellphone. Paano pa kayo mag-uusap? Ha? Pansinin po ninyo ngayon, hindi na nagkakausap-usap yung mga magkakapamilya. At nagkakausap na lang pag sinabi ng anak mo, Tay, bakit ka na? Tay, ano na bakit ka na? Tay, ay nga. Kasi po, matagal ko na gusto sabihin sa inyo ito. Ano nga? Tay, sige na sabihin mo na, Tay, sabihin mo na. Bumagsak po ako. Hindi na napag-uusapan yung mga bagay. Kasi wala na eh. Hindi na magkakain. Ewan ko lang. May nagtatanong pa ba sa atin pag kumakain mo, kumusta na anak yung pag-aaral mo? Ewan ko lang, meron pa tayo ganyan. Kumusta na yung pag-aaral mo, anak? Anak, kumusta lang eh. Parang napapansin ko ngayon, gumaganda ka yata. Baka naman may boyfriend ka na. Wala pa po. May 12 pa lang po. Pag-13 na. Yun ba? Pag-13 na? Di ba? Hindi. Kasi wala sa puso. Pag nasa puso mo, na kailangan sabihin mo ito, gagawan mo ng paraan para maging maganda. So, yung may tinatawag na nasa puso, palagi itaharin, palagi natin aalalahanin. Kasi kapag nasa puso, yung pagmamahal sa ating Panginoon, gagawa natin ng paraan para palagi ito ang nasa isip natin. Sumunod, sabi ngayon, mahalin mo.
ibigay natin si Lord ng buong pag-iisip. Tingnan mo natin. Ayan. Hindi, umari. Sige. Sabi sa pangalawa, ibigin daw natin si Lord ng buong pag-iisip. Paano ba yun? Madali kasi mag-isip tama? Tingnan po natin sinasabi sa Joshua 1:8. Sabi nito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasulat doon. No? Huwag kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ano yun po? Hindi ko po alam sa inyo. Kasi noon, uso yung gano'n eh. Alam niyo ba na yung Bible is love letter natin sa ating Panginoon? Love letter natin. Bakit love letter? Kasi gamitin na, pinapakita kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. No? Kaya kasi nasasabi, pagbulayan yan, araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasulat doon. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Malalagay sa isipan natin kung hindi natin siya binabasa. Kung hindi natin inaalam. Kaya pala, ang sabi diyan, araw at gabi. Bakit araw at gabi? Kasi gusto nyo doon palaging nasa isip natin. Gusto nyo palaging iniisip natin, teka, ano kaya, gagawin ko kaya itong mga bagay na ito? Ibig sabihin, palaging iniisip mo, ano ba yung gusto ng ating Diyos? No? So kung binibigyan natin ng oras ito, magugulat ka, magagawa mo talaga yung sinasabi ng ating Panginoon. Again, huwag mong kaliligtaan. Pag sinabi mo kakaligtaan, ano yung sabihin nun? Huwag kakalimutan. So dapat palagi natin alalahanin. So pag sinabi ng alalahanin, palagi siyang nasa isip mo. Yan yung sinasabing mahalin mo si Lord ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Kaya sinabi niya sa Romans 12:2. Tingnan mo natin. Pwede po pakibasa? 1, 2, 3. Okay. So, ibig sabihin, sabi nga nun, huwag daw tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba ang takbo ng mundong ito? Magulo ba? Magulo. Ang hirap. Hindi mo alam kung saan ka, anong gagawin mo. Paano mo gagawin yun? Sa halip, hayaan yung baguhin ng Diyos. Ibig sabihin, hahayaan natin si Lord na yung utak natin ay i-renew, ayusin. So again, tinatawag ito na total surrender. Tinatawag natin kanina surrender. Total surrender kay Lord. No? Upang ang lahat ng iisipin mo ay mauunawaan mo kung ito ba'y kalooban ng Diyos. Parang ganito. Mga kabataan, may exam kayo. May exam kayo, kabataan. Kabataan, may exam. O kahit naman sa hindi may exam. Mag-aaral kang mabuti. Ang tanong, kalooban ba ng Diyos sa mag-aaral mabuti kayo? Kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos yun, dapat gawin mo. Kaya sabi ko na ngayon sa ngayon, magagawa niyo kung anong mabuti ba yun? May exam kayo, magre-review ka? Tama ba yun? Tama yun. So kung gano'n ang sinasabi ng salita ng Diyos, dapat gano'n ang gagawin mo. Kaya kasabi niya nun, hayaan natin yung utak natin, i-renew ng Lord. Kasi kung anong iniisip natin, gagawin natin. Tama? Hindi naman nag-iisip ng, kasi pinapanood po ko sa TV. Ewan ko napanood ninyo yun. Nakakulong siya. Sabi niyo, hindi ko po alam Hindi ko po alam kung bakit ko nagawa yun. Hindi ko naman iniisip yun yung kamay ko po, biglang sinaksak yung isang tao. Hindi ko po alam. Ha? Tinanong na reporter. Bakit? Ewan ko po. Siguro pag kamay ko may isip. Ha? Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun, ha? Hindi po totoo yun. Wala pong sariling isip ito. Walang sariling isip ang kamay natin. Kaya gumagawa kumikilos yung kamay natin kasi kung ano yung diniktan ng utak natin, kung ano yung sinabi ng isip natin, walang, kumikit ako, gumagano na lang yung kamay. Meron ba gano'n? Meron ba kayo gano'n? Actually, ang tawag ko doon, palusot. Palusot mo lang yun.
Dahil hindi mo pwedeng gumawa ito, kumilos ito, nang hindi dinidikta ng utak. Kaya hindi po pwede palusot lang ng iba yun, kasi di ko po alam. Hindi ko alam, ang isip ko po, gusto ko pong gumawa ng mabuti, gusto ko gumawa ng kalooban ng Diyos. Pero kami ko po, hindi ko po alam, parang humiwalay sa utak ko. Ay, walang ganun. Walang ganun. Kaya nga sabi ganyan, Sali, hayaan yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kalooban ba ng Diyos, mga estudyante, na magkaroon kayo mataas na grade? Kalooban ba ng Diyos? Kalooban ng Diyos yun. So again, palagi, pag nagbasa ka ng Bible, may part si Lord, may part ang tao. Hindi mo pwede si Lord na may magic wand, o gumaling ka, tumaling ka, tapos lahat ng action, nasagot mo na kagad. Walang ganun. Palagi may gagawin ang isang tao. Sabihin mo nga sa katabi mo, may gagawin ka. May gagawin ka. Hindi mo pwede. Hindi mo pwede na sabihin mo na, ay, mahal na Lord. Kahit hindi ako mag-review, kaya ni Lord yan. May exam ako para tumaasin, mag-promote ako. Kahit hindi ako matindan, makakaano ako. Makakapasa ako. Parang ganito. Itong Sabado po ito, invite ko po kayo, hindi na po tayo nakaano dito ng mentoring ng 2 Sabado. So ngayon sa Sabado, doon tayo po sa FPCP. Yung gusto po, pero hanggang maaari gusto ko po, lahat po sana tayo makapunta. Bakit? Kasi tuturuan tayo. Ano sabi niya? Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong maunawaan yung kanyang. Kalooban ba ng Diyos ang lahat ng tao maligtas? Kalooban ng tao? Kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos? Kalooban ba ng Diyos na tayo ang gamitin para doon sa mga tao hindi pa nakakilala kay Jesus? Kalooban ng Diyos. Kaya lang, hindi natin magawa sa bagay dahil hindi natin alam kung paano. May tinatawag po tayo na dapat natitrain tayo. May tinatawag po tayo na dapat nagpapamentor tayo. Bakit? Kasi sa pamamagitan doon, yung mga bagay na hindi natin gayang gawin, matututunan natin doon. At kung minsan na, kahit sa akin po, personal ko po ano to, kung minsan kahit alam na, pag nakarinig ka naman ganun mentoring mo sa inyo na, uy, ganun pala ang ginawa niya. Kasi magugulat ka eh. Bakit yung isang tao, magugulat ka, sa loob lang ng isang buwan, meron siya nasisira na 12. Na kung minsan meron isang tao nasisira niya 6, nadadala pa niya sa church. So ibig sabihin niya yung isang ginagawa na kakaiba. At yung ginagawang kakaibang yun, iisang ibig sabihin. Nagsasabi siya, pinapabago niya yung kanyang utak, hinahayaan niya na ang Diyos ang gumawa at kumilos sa kanya. So ibig sabihin, dapat palagi isipin natin, paano kung nga ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Ano sabi dyan? Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ano kasunod? Sa gayon, magagawa mo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganang sa kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na malikas sa mga tao? Kalooban ng Diyos yun. Kalooban ba ng Diyos, kaya yung sinasabi natin, na ang tao ay mawin natin na bumalik kung paano mamuhay para kay Lord? Kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na magbagong isang tao para sa panibagong buhay? Kalooban ng Diyos. Nung last Tuesday, nagsalita po ako doon sa isang pulungan. Again, nanunungkot po ako pag nakakakita ko ng nakakulong, nakakilala ko. Ano sa Boss Mac? Kilala ni Mac yun. No? Kung tawag kayo na, kasama niyo ba si Boss Mac? Si Mac Pitt. Nanunungkot lang ako kasi nung nagsishare ako sa kanya, nagsabi sa akin, Pastor, tulungan po ninyo naman ako para makapagbago na ako. Kaya lang, kahit na ano pong gawin natin, kahit na anong gawin ng Diyos, kung hindi tayo magpapasa sa Kanya, hindi tayo babaguhin ang utak natin, hindi natin magagawa kung anong pinapagawa ng Lord. Kasi, kung di po ako nagkakamali, ilang beses na ako nagsalita doon sa kulungan yun, nung una wala siya. Nung sumunod ang mga nandun siya. Tapos yung pagbalik ko, nandun pa rin siya. Narunungkot lang ako kasi sinasabi niya na gusto lang niya magbago. Sabi ko, bro, baka naman ang iniisip mo magbago ng pwesto lang.
Hindi ka talaga walang mangyayari sa ito. Hindi mo pwedeng magbabago ka lang ng pwesto. Dapat, ano sabi dyan? Hayaan ninyong baguhin ng Diyos sa inyong pag-iisip upang maunawaan ninyong kanyang kalooban. Kung hindi natin isusurrender ang ating sarili, ang kung tayo, hindi natin magagawa ito. Hindi mo pwede na isusurrender mo lang yung kalahati. Ano ka manananggal? Yung sinurrender mo yung kalahati, hindi. Ano, nahahati ka? Pagka itong kaliwa mo, ang ginagawa nito, puro mabuti. Pag itong sa kanan, puro kalokohan ang ginagawa. Hindi mo pwede yun. No? Sa gayon, magagawa mo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban. Ganap na kalooban na doon. Isipin mo yung mabuti sa mga oras ito. Bigyan ko po niyo yung mga 5 minuto. Isipin yung mabuti. Ang mahaba pa rin. Kahit mga 1 minuto lang. Isipin mo mabuti. Bigyan ko kayo. Isipin yung mabuti. Yung ginagawa ba natin ngayon ay mabuti at kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. Isipin yung mabuti. Naisip na po ninyo? Sa tingin nyo, gusto kaya ni Lord yung ginagawa natin sa mga panahon ito? Isipin nyo mabuti. Kasi kung hindi ko kayo tinatakot, mayroong something na mangyayari sa'yo. No? May something na mangyayari sa'yo. Hindi ko alam kung ano. Pero ang pangako ng Diyos, kapag sumusunod ka sa Kanya, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Yun lang naman ganun na kasimple. Pag sumusunod ka, para sa mga bata, mga bata, lahat tayo. Kapag sumusunod ka kay nanay ni tatay, di ba may magandang mangyayari? May magandang resulta. No? May magandang resulta. Pero kung hindi ka sumusunod, meron hindi mangyayari. Meron mangyayari sa iyo hindi maiiyak. Tingnan mo natin din sa Philippians 3:19. Kapala ka ng kahirap na nila sapagkat ang Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Hindi po yung mga nakalagay na mga tao o kung yung anumang bagay ang totoo na sinasabi na Diyos. Kasi pwede sabihin na, ay hindi ko naman po Diyos itong krus eh. Hindi ko siya Diyos. Bakit? Kasi hindi man po ako mahalik dyan kung ano. Hindi po. Hindi natin napapansin, ano ba yung pinakagusto mong gawin na nagpapalayo sa iyo kay Lord? Isipin natin mabuti. Halimbawa lang. Basketball. Masama ba ang basketball? Sa tingin niyo, masama ba yung basketball? Palagay ko, hindi naman. Kaya lang, pag natapat siya ng linggo, na dapat nandito ka sa loob ng church, pinili mo yung basketball, ano tawag doon? Hindi mo napapansin, hindi natin napapansin, ginagawa ng maliit na Diyos-Diyosan ang basketball. Nalulungkot ako kumisan, nung nagkapanong, buti na nga lang, wala na. Pag may laban si Manny Pacquiao, natapat sa church, kalahati ng church nawawala. Ano kaya? Sa kaya napunta yung kalahati? Ano kaya ginagawa nila? Again, Diyos nila ang hilig ng kanilang katawan. Hindi ko sinasabi na masama si Manny Pacquiao. Ang nakakalungkot lang, pwede naman natin panoorin after ng church, bakit kailangan talagang gawin natin itong mga bagay nito. Ikinararangan nila ang mga bagay na dapat sa atin ay kahiya. No? Noon, ikinahihiya kapag ikaw ay mayroong, hindi ko po alam sa iyo ha, noon ikinahihiya kapag may another woman ka. Ikinahihiya yun. Pero habang tumatagal ng panahon, parang tanggap na. Kung isang lalaki ka, may asawa ka na, may another woman ka pa. Dati kinahihiya yun, ngayon hindi na kinahihiya. Pinagmamalaki pa yun ng mga lalaki. Ang tingin nila, napakamacho mo talaga. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, may fling ka pa. So, ibig sabihin, dati kinahihiya yun, tinatago yun. Ngayon, hindi na. Hindi na kinahihiya yun. Pinagmamalaki pa dun sa inyo, bre. Sa inyo, bre. Ano yun eh? Si Mare. Ano si Mare? Tsaka si Pare. Ano? Hindi na sila magkaigil. Ano? Hindi dapat yun.
Eh, ano mo si Mare? Ano? Kami ni Mare. Ano nga kayo ni Mare? Kami ni Mare. Ano nga kayo ni Mare? Basta alam mo na yung pare. Hindi na kinahihiya. Dami ikinahiya yan. Ang sabi nito, ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nila ikahiya. Di ba nakakahiya yun? Kung tutuusin. Ngayon, meron ka ng asawa, meron ka pang iba. Yun ang mahirap. Pag palagi mong kinakanta yun, sana dalawa ang puso ko. Kaya huwag na natin kantahin po yun pag may asawa na tayo. Delikado yun. O kaya yung kanta ng, again ha, wala po kayo, kaya lang parang nag-stimulate sa utak natin eh. Bakit ngayon ka lang? May asawa ka na, kinakanta mo pa yun. Tapos, nandun yung asawa mo, nandun yung isang babae, so, nakatapat ka pa sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Nandun yung asawa mo. Dati, ikinahihiya yun. Hindi inalabas yun. Pero ngayon, ikinararangal. No, ikinararangal. Ano sabi pa? At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundo ito. Tanong lang po sa bawat sa atin. Kailan tayo nanalangin, humingi kay Lord, na Lord, sana, yung pagkagising mo sa umaga, sana sa umaga nito, tulungan po ninyo ako na meron akong kaluluwa na madadala at masisharean sa araw na ito. Kailan tayo huling nanalangin ng gano'n? Kailan? Again, hindi ko sinasabi na masama ko. O, palagi ang panalangin natin pagkagising, Lord, sana maging successful itong araw na ito. Sana marami akong masaradong transaksyon. Sana marami akong mga bagay na para kumita po ako. Again, hindi ko sinasabing masama po yun. Kaya lang, wala silang inisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundo ito. May kinalaman ba sa mundo ito yung palaging kumita ng pera? Meron. At tanong, naisasama ba natin kahit paano man lang sana, na naipagpe-pray natin, Lord, sa lahat ng gagawin ko sa umagang ito, sa araw na ito, sana meron po isang tao, kahit isa lang, kahit na hindi na dalawa, kahit isa lang, na meron po akong mababahagi na ng inyong salita. Na sana meron po akong matutulungan na find his way back to God. Na makabalik sa inyo. Sana meron po akong someone start up his new life. May makukonsolidate ako. May masasabi ako sa isang tao na mababago ang kanyang buhay. Meron kaya? Kapag wala, pwede ko bang sabihin na wala na tayong inisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundo ito. Again, hindi ko sinasabi na masama ang mag-isip na kumita ka ng pera para sa pamilya mo. Hindi po masama yan. Kasi sabi naman ng salita ng Diyos ang hindi nagpo-provide sa kanyang pamilya, may kasalanan ka. Kaya lang, po pwede ba na during sa transaction mo, may papasok mo pa rin si Lord sa tao yun? Po pwede kaya na during may kausap ka ibang tao, may papasok mo pa rin ay si Lord pa rin? Help someone find his way back to God. Palaging malagay sa utak natin. No? Sa utak natin na palaging, kaya ako nabubuhay sa mundong ito dahil sa purpose ko sa buhay. Ano yung purpose ko? Help someone find his way back to God. Help someone start up his new life in Christ. Dapat yun po ang nasa isip po natin. Palagi. Kasabi ko na po palagi, hindi lang kung minsan. Hindi lang pag may... Kasi nakakalungkot ko minsan Nung may akong kakilala ganun Inilapit lang, lumapit lang sa Panginoon. Nung nararamdaman niya na malapit na siyang matikbak. Malapit na siyang mamatay. Bakit ganun? Dapat kahit habang malakas pa tayo, ang nasa isip natin, lumapit na tayo kay Lord. Hindi naman natin malalaman kahit na anong lakas mo ngayon sa isang kidlat, pwede ka mamatay. Tama? Naalala ko nung meron kong kakilala. Palagi niya pinagmamalaki. Pastor, natalo ko na naman sila. Sila, wala na ako. Ito pa, malakas, buhay pa ako. Galing ko, Pastor. Pinagmamalaki niya gano'n. Alam ko, yung nasa ino, kilala ito kung sinasabi ko. Hindi ko natutukoy ko sino. Palagi yun.
Halimbawa, yung mga dati niya tropa kids, kasama niya sa laklakan, sa inuman, isa-isa na ubus. Tapos magmamalagay sa akin, tingnan yung pastor ha, ako pa yung unang nagkasakit sa kanila, pero ito, buhay pa ako. Lahat sila natodas na. Pinamamalaki pa niya yun. Pinamamalaki pa niya. Eh, wala tayo magagawa, yun ang yun. Wala kasi iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundo ito. So maraming pagkakataon, isipin natin mabuti. Ano ba yung nasa isip natin? Ano ba yung palaging nasa isip natin? Nasa isip pa ba natin na kung paano tayo makakapag-win ng tao? Alam mo kasi kung ano yung iniisip mo, yun ang magtutulak sa'yo kung anong gagawin mo. Yun po, ganun lang po kasimple yun. Pagka nasa isip mo, kumita lang ng pera, siyempre palagi nasa isip mo, ganito gagawin ko, ganito gagawin ko. Siyempre ganun ang isip mo, siyempre. Pero, kapag ang nasa isip mo, gusto mong gawin yung kalooban ng Diyos, maniwala po kayo, gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, hindi po pwede na hindi ka pagpalain ng Diyos. Palagi may kasama po yung ganun. Pag pinasa po niyo sa salita niyo, palagi siya, sumunod ka lang. Kaya sinasabi ganyan sa Joshua 1:18, pag mulay buyalan mo ang salita ng Diyos at makikita mo, mararanasan mo yung pagpapala ng Diyos. Hindi po pwede na hindi pagpalain ni Lord ang kanyang mga anak o kanyang mga lingkod. Bakit? Kasi una-una, ano ang gagamitin mo para makapag-win ka ng tao? Of course, ang parang Espiritu Miko. Kaya lang, palagi meron tayong gagawin. At kapag meron kang gagawin, hindi po pwede na, mabuti po kagaya tayo ng anghel. Pupunta, parang kagaya na ganito po. Pag pupunta po kami dito sa SAES, sa school ng mga bata, alam ng mga bata yan. Nandiyan sila, kumakaway pa. Ang artista, kumakaway pa. Sa totoo lang, pag pumunta kami sa school nila, alam ng mga bata yan, may dala po akong chocolate. Mabuhay ang chocolate. May dala po akong flat tops. Yung chocolate na rin. Bakit mo ko nagdadala ng gano'n? Mukhang silang mga buto? Hindi. Kaya ako nagdadala ng gano'n, pwede mong gamitin yung bagay na yun bait para sa mga tao. Paano sa isda? Again, hindi kayo ngayungin ha. Baka sabihin niyo, ayun mo ba ngayungin? Di ba pag manguhuli ka ng isda, kailangan meron pang pain para mahuli mo yung isda. Ibig sabihin, saan ko kukunin yun? Saan ko kukunin yun? Pagpapalain ka ng Lord. Pagpapalain tayo ng Lord, pag nakita ng Lord, na iniisip natin paano tayo makakapag-win ng tao. Kung paano natin mawiwin yung mga nandiyan sa labas na parang nagkakawindang-windang. Ganon din po, doon sa sinasabi ko po sa inyo. Again, hindi po sa ibig ko pong purihin ng Panginoon. Pag pumunta po ako doon sa Ragas, sa presinto, wala namang binibigay na pera ang sako para pamasahin mo. Ang hirap naman yun, kung lalakarin ko yun sa Ragas. Pagdating mo doon, baka sabihin ng mga preso, Pastor, mukhang amoy anghit kayo Kung nilakad ko, wala itong gano'n. Pastor, may putok ba kayo? Kasi layo nun Pawis na pawis ka. Mas kailangan sasakay ka ng tricycle. Mabuti kung masasakay ng tricycle, si David, 25 lang yun. Pag sumakay ka sa ibang tricycle, 35 ang sisinginin sa'yo. Balikan, 70. Saan mo kukunin yun? Mabuti kung sinabi ko, Lord, ibabagsak mo hindi. Pero sabi nga ng salita ng Diyos, kapag inuna mo siya, ginamit mo yung mga resources para sa Kanya, hindi po pwede na hindi ka pagpalain ng Diyos. Hindi po pwede yun. Palagi mayroong gagawin ng Diyos in behalf dahil sa ginawa niya. So again, kasi yun nasa isip mo Kung nasa isip mo talaga, ibibigay sa iyo ng Lord yun. Iniisip mo, Lord. Kasi paano nag-iisip na para kay Lord? Umaga pa lang naisip mo, Lord, ano kaya ang ipaparanas mo sa akin? Napakaganda itong araw na ito. Lord, ano kaya ang mangyayari sa araw na ito? Sino kaya yung tao na ilalagay mo sa aking daraanan
para bahagi na ng salita. Hindi mawawala yan. Hindi mawawala yan. Ang tanong lang, ready ba tayo na gawin itong mga bagay na ito? Iniisip. Kasi kung iniisip mo lang yan, ang ganda ng binigay na Lord. Ang tanong, ginawa mo ba? May excite ka lang. Hindi ibig sabihin pag na-excite kayo na yun. Hindi. Dapat meron tayong gagawin para makumpleto yung excitement natin. Bakit natin gagawin? So again, kapag mahal mo ng buong puso si Lord, palaging nasa isip mo gagawin mo kung ano yung inuutos niya. At pangatlo, sabi ganun, kung mahal natin si Lord, dapat ibigin natin siya ng buong lakas. Lakas! Buong lakas. No? Ephesians 4:27. Tingnan mo natin. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling kabubuhay at makatulong sa nangangailangan. So, bawal po kay Lord ang tamad. Sabihin mo nga sa kanyo, kita mo na. Kita mo na. Bawal kay Lord ang tamad. No. Sa mga estudyante, alam mo meron kayong exam. Ano dapat mong gawin? Maghanda ka. Mag-review ka. Gawin mo yung dapat mong gawin. Dapat maging masipag ka. Gamitin mo yung lakas mo. Yung buong lakas mo para makapag-review ka. Eh kaso, ang hirap sa kabataan eh. No? Ang hirap sa kabataan ko minsan eh. Anong gagawin? Maglalaro muna sa cellphone. Tapos pagka malapit ang inaantok na, tsaka iisipin mag-review. Ano kaya mangyayari pag gano'n? Ano pa kaya makalit sa... Baka maisagot mo dun sa exam niya, puro tungkol sa Netflix. Tungkol sa mga laro. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Bakit? Napagod ka na eh. Sa tanong lang, sa akin, lahat tayo. Di ba kapag nagbabasa ka, nakakapagod din? Nakakapagod ba magbasa? Subukan mo yung magbasa ng 2 oras. Mapapagod ka. Kahit nakaupo ka lang, mapapagod ka. Eh yan, nakikinig lang kayo eh. Nakakapagod ba makinig? Nakakapagod. Kahit nakaupo ka lang ha. Kahit nakaupo ka lang. Tapos, meron tayong aircon. Nakakapagod. Ano mangyayari? Unti-unti, lumulubog ka. Lumulubog ka. Palubog ng palubog. Mamaya, hindi mo napansin. Sa halip magtrabaho ng marangal para sa sariling kabubuhay. Magtrabaho ng marangal. Ito palagi kong nasasabi ito. Hindi masama pinanganak ang mahirap. Hindi masama. Pero, yung mamatay ka ng mahirap, baka wala kang ginawa. Ang problema. Kasi maraming pwedeng gawin eh. Kaya maraming pinangalandakan ng Lord eh. Bawal ang tamad. Ay, kung isa nakakalungkot, yung mga tamad, yung pa yung malalaking katawan eh. Hindi mo napansin. Pag tamad ka, misa may napanood ako eh. Naiiyak eh. Eh, wala pa rin tungkol sa tambay. Hindi mo na alam kung gano'n lungkot ko maging tambay. Ano yung sinasabi ng tambay? Inuwi mo, maghapon ako natin, nakatulala. Tapos tatawagin ako ng nanay ko, kakain na. Kakain na kami ng almusal. Pagkakain naman mo sa punta na naman ako sa labas, tatambay na naman ako. Hindi nyo parang mahirap maging-tambay. Tapos pagdating ng 9:30, tatawagin ka na naman sa inyo. Sasabihin, magkalma na, kumain ka, merienda. Mag-merienda na naman ako. Pagkatapos ko mag-merienda, pupunta na naman ako doon, magtatambay na naman ako. Ang hirap nun. Tapos pagdating ng 12:30, tatawagin na naman, kakain na naman. Ang hirap talaga maging tambay, kaya nalaki ng katawan. Ang lalaki ng katawan. Pero sa totoo lang, hindi kayo magtatagal pagkatambay ka. At karamihan pa, yung mga tambay, yan yung mga scanner. Hindi scammer, scanner. Ano scanner? Pag dumadaan yan, lahat ng mga tao napapansin. Pasilip mo ninyo, subukan nyo magtambay, tayo mga taga rito,
tumambay ka lang dyan, subukan mo lang, kahit 2 oras lang. 2 oras lang. Tapos tumabi ka dun sa mga professional tambay. Mga professional, yung talaga mo lang ginawa ko dito, tambay. Makikita mo, lahat ng iniisip din na ma-absorb mo. Ay, kasi naranasan ko isa tumambay ako doon. Ano ba? Kung hindi maalaan ang utak mo, ay, gusto kaya yan. Ako, ganyan yan. Naku. Ay, oo. Ay, talaga. Eh, kung hindi ka makukuha ka. Ano sabi dyan? Magtrabaho siya ng marangal para sa sarili kabubuhay at makakatulong sa mga nangangailangan. Kapag tayo ay malakas, maganda yung ating pangangatawan, hindi natin dapat sayangin yung sarili natin. Huwag tayong umasa dun sa pengi nun. Pahingi ng pahingi. Magsabi tayo na gamitin natin yung lakas na. Bakit ba tayo binibigyan ng lakas ng Lord? Para yung lakas na, ganun ba yun? Hindi. Para gamitin natin. Nang giniginaw yung mga bata, ano? Di ba sa susunod, bibigyan kayo ng jacket. Para makatulong sa nangangailangan. Hindi para sa sarili mo lang. Tingnan niyo mo yan, no? Para makatulong ka sa mga nangangailangan. Hindi para sa sarili mo lang. So, ibig sabihin, pinagpapala pala tayo ng Lord, hindi para sa sarili lang natin, kundi para makatulong sa mga nangangailangan. No? Ano yun po? Kumisan, aminin po natin, kasama po ako doon, may time na parang nagiging madamot tayo. Parang iniisip natin, pinaghirapan ko ito, dapat sa akin lang po. Totoo naman, pinaghirapan niya, kaya nag-ano. Sabi dyan, para makatulong sa mga nangangailangan. Kaya tayo binibigyan ng lakas ng Lord para magawa natin yung mga dapat natin magawa upang gamitin na kasangkapan yung mga bagay na resources na binigay sa atin ng Diyos. Hindi aksidente na binigyan tayo ng karunungan ng Lord para gamitin natin makapag-win tayo ng tao. Hindi aksidente yun. Naiintindihan yung mga bagay-bagay, yung iba hindi nila naiintindihan. Pero tayo, may pangunawa tayo kung tayo hindi nasasabi natin. So kapag hindi natin ginawa itong mga bagay na ito, hindi tayo nakatulong sa nangangailangan. At kapag ganyan tayo, ang binasa niyo sa Bible, walang pinagpala ang Diyos sa mga taong madamot. Lahat ng generous pinagpapala ng Diyos. Dahil hindi tayo pinagpala ng Diyos kung kasi nga sarili lang natin. 1 Thessalonians 4:11. Tingnan natin. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pag-ukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi lang ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Bakit sinabi ko dito ni Balik natin mali. Balik mo. Yan. Bakit sinabi ito ni Pablo? Kasi si Pablo, tingnan nyo si Pablo, nangangaral ng salita ng Diyos, wala naman siyang kumagkasama parang pinaka-fix na binibigay ng mga pinupuntahan niya. Pero hindi siya naging pabigat. Bakit? Naghahanap mo siya. Parang ganito. 6 na oras magtatrabaho siya, yung 2 oras ibibigay niya sa magbabahagi ng salita ng Diyos. Ganon. Again, malay kong sasabihin ito. Ang isang araw na 24 oras ay hindi nagkamali si Lord na binigay sa atin. 8 oras ka magtatrabaho. 8 oras ka magpapahinga. Ano ang gagawin mo sa 8 oras na binigay ng Lord sa iyo? Na binigay ka ng kalakasan. Sabihin natin 2 oras dahil namamasahe ka. Balikan 2 oras. So meron ka pang 6 na oras. Anong ginagawa mo sa 6 na oras? Meron ka ba kahit 1 oras man lang para magbahagi ng salita? Meron ka ba kahit man lang 30 minutes na may tao ka na isinasama sa prayer para makakilala sa Panginoon? Pero kung talaga hindi nagtatampo sa prayer, meron kang gagawin. Para ganito, Lord, tulungan po ninyo na meron po ako na ma-share ng Word of God kung araw na ito. Pinag-pray mo. Pero wala ka namang ginawa.
natulog ka lang. May mangyayari kaya? Dapat magpapakita ka, lalabas ka, tama? O kaya gamitin natin yung advanced technology. Yung cellphone. Ang cellphone mo hindi ginagamit para maglaro lang. Ang cellphone hindi mo ginagamit para magpa-cute lang. Ang cellphone hindi binigay para para maglaro lang tayo. Ang cellphone ginamit para namin kay Lord. Lahat ng mayroong technology tayo, ginamit ng Lord para ibahagi kanyang salita. Hindi, di ba ano sabi ng Lord? Makakarinig ng salita ng Diyos ang buong mundo bago siya dumating. Sa totoo lang, dahil sa technology, maraming mga tao nakarinig ng salita ng Diyos. Dahil sa technology, maraming mga tao nakakilala kay Lord. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, malapit na makakilala, makarinig ng salita ng Diyos ang buong mundo, darating na si Lord. Ang tanong, kasama ka ba sa isasama ni Lord? Kapag hindi mo ginawa, hindi natin ginawa itong mga bagay nito. Baka, hindi mo sinasabing totally, baka hindi ka makasama. Kasi gusto ng Lord, hindi tayo hinihintay na Lord na mabuhay tayo sa mundo nito for the sake na wala lang. Kaya tayo buhay pa sa mga panahon ito. Gusto ng Lord yung mga natitira natin araw, gamitin natin para sa Kanya. Kaya again, bawal kay Lord ang tamad. Sabihin mo sa katabi mo, tama. Gusto ng Lord maging masipag tayo. Mag-take time tayo. Tingnan natin kasunod yan, yung 12. Dahil dito, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangan pang umasa sa iba. Tingnan mo ninyo. Practical mo tayo, practical. Kapag ikaw sinabi mo mananampalataya ka, palagi ka, umaasa doon sa iba. Ang tingin sa'yo. Lalo na kung yung pinupuntahan mo, hindi naman mananampalataya. Ano kaya sabihin nila? Akala ko ba? Sabi mo, kapag naging mananampalataya ka, hindi ka na mahihirapan. Bakit ganyan? Isa lang ibig sabihin, hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin. Kasi sabi namin, dahil dito igagalang ka. Tingnan niyo po, pag mananampalataya tayo, hindi tayo po pwedeng hindi igalang ng mga tao. Bakit? Kasi nakikita nila may kakaibang nakikita sa atin. Una-una, daway ng pagsasalita natin. Kaya bawal mo yung bawal mo dito yung palagi naglalako ng daing. Alam niyo ba yung naglalako ng daing? Daing ng daing, wala na naman makain. Bakit ganito? Palagi na nasa sardinas ang ulam. Bakit ganito? Palagi na lang GG ang ulam. Buti pa yung hindi mananampalataya. Puro baboy ang kinakain. Hindi mo nakikita, high blood lahat sila. Dahil sa kakakain ng baboy. Ano yung sabihin? Kapag ginawa natin yung tama, hindi po pwede na hindi makita ng ibang tao. Kapag ginawa natin yung tama, hindi po pwede na hindi makita ng mga tao na tayo ay talagang pinagpala. Again, hindi ko po sinasabi na hindi tayo magkakaroon ng problema. Magkakaroon tayo ng problema at mas malaki pa nga yung problema natin. Bakit? Kasi kung ano yung problema ng ibang tao, problema din natin. Tama ba? Pag mananampalataya ka, hindi mo problema, pinoproblema mo. Kaya ito. Pag yung kasama mo sa trabaho, parang kinakapos, problema mo ba? Hindi. Problema mo ba? So nadadagdagan ng problema. Kaya lang, ito maganda. Dahil na kay Lord ka, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi ninyo kailangan umasa sa iba. So again, pinagpapala pala tayo ng Lord, hindi po kasi na pagpalain lang tayo. Pinapapala tayo ng Lord, dahil gusto ng Lord, ma-highlight yung buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya tama pag minahal mo si Lord, inibig mo si Lord, hindi po pwede na hindi kanya pagpalain. Pero again hindi lang po financial yan. Hindi lang po financial yan kasi hindi mo nilala ko na hindi naman financially, nahihirapan sila pag-aaral.
Pero ang ginawa ni Lord, lahat ng kanyang mga anak scholar. Hindi ba napakalaking pagpapala yan? Hindi ka, medyo parang nahihirap ang financially, pero nawawala rin eh. Pinapakita na lang in a way na meron di mala. Bili mo yung anak ko nung elementary, mahina. Tapos pagdating ng high school, bilang natataas ng grade. Hindi kaya himala ng Diyos yan? Himala ng Lord yan. Hindi mo kayang pag-aralin, biglang meron isang kasamahan mo, sige, ako na magpapaaral sa anak mo. Hindi ba himala yan? Himala yan. Kaya isipin natin palagi. Kailangan gamitin natin yung lakas natin para kay Lord. At sabi niya sa Colossus 3:23, basahin mo natin. 1, 2, 3. Tingnan niyo po. Ang sabi dyan, ano man ang yung ginagawa, gawin niyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Mga bata, isipin ninyo kaya kayo nag-aaral mabuti dahil ito ang gusto ng Lord. Oh, ano mangyayari? Pag yun ang iniisip mo, kahit wala si nanay, si tatay, magre-review ka. Kapag nasa isip mo yung mga bagay niya, kahit wala ang boss mo sa trabaho, magtatrabaho ka ng gusto. Bakit? Nasa isip mo sino ang boss mo eh. Nasa isip mo si boss ang Lord mo. Oh. Kaya siya pumunta, pag yan ang iniisip mo, hindi mo pwede na hindi mo magawa yung tama. Bakit? Yung buong lakas mo gagamitin mo para kay Lord. Hindi mo pwede na hindi ka magpalay. At ano ba yung gusto ni Lord na ginagawa natin? Tingnan mo natin. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko mga tao sa lahat ng mga bansa. So, ibig sabihin, ang pinaka-number one na gusto ng Lord, ang nasa puso ni Lord, gamitin natin yung lakas natin para makapag-win tayo ng tao para kay Lord. So, kung meron kang kaklase, hindi mo na kailangan lumayo eh. Meron kang kaklase, kagaya ng ginawa ni Julia. Niyaya niya yung kaklase niya rito. Hindi na siya lumayo. Yung kaklase niya, sinama niya rito. Yan, nandiyan sila. Oh, yan, tumataas pa rin naman. Parang sinasabi dito, bilhin niyo po kami mamaya ng chocolate. Ha? Kasi, yun po yung sa kanya, gusto nila yung chocolate, no, na may mani. No? So, ibig sabihin, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, tad ng dahilan. Nagawa ng isang batang si Julia na makapag-invite, how much more kaya tayong mga may edad na? Yung kapitbahay mo na palaging nangihiram sa'yo ng pera, di mo pwedeng mayaya mo ngayon sa church yan? Yung kasama mo sa trabaho na palaging iyak ng iyak, hindi mo pwedeng kasama sa simbahan yan? Ha? Yung kasama mo sa komunidad na palaging hindi mo malaman kung anong gusto gawin sa buhay, hindi mo pwedeng kasama mo sa church yan? At tutulungan natin silang ibalik yung kanilang buhay para sa ating Panginoon. Yun po ang reason. Kumayo kayo gawin yung alagad ng mga tao. Mark 12:30, basahin natin ulit. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas mo. Yan po ang reason kung bakit tayo sinabihan ng ating Panginoon na mahalin natin siya, ibigin natin siya ng buong puso. Dahil mismo ang ating Panginoon ang unang-unang nag-initiate ng pinatawag na pag-ibig. Tingnan mo natin sa Romans 5. Dito. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Alam na ni Lord ang ibig sabihin ng pagmamahal ng buong puso. Noon pa, alam na ni Lord ang ibig sabihin ng pagmamahal ng buong puso. Kaya, nabuo yung paborito natin verse. Ano yung paborito natin verse? Lagyan natin. Pwede po makibasa? 1, 2, 3. Ano niyo po? Kapag nasa utak natin yan,
Nasa puso natin yan. At buong lakas, binigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Magugulat ka. Ang utak mo, parang iisipin mo, maraming mapapahamak na tao. Kailangan makakilala kayo. Ang puso mo, palagi nasa isip, palagi nasa puso mo, mag-lead ka ng tao para galing kay Kristo. At yung lakas mo, gagamitin mo para sa ating Panginoon, para maraming mga tao na lumapit talaga at makilala natin. Tayo po ito kayo. Tayo po ito na. Kapatid sa mga oras ito, alalahanin mo, isipin mo, talaga bang mahal mo si Lord ng buong puso? Talaga bang mahal mo si Lord ng buong kaluluwa? Talaga bang mahal mo ng buong pag-iisip mo? Palagi mo bang iniisip si Lord kung anong gusto niya na gawin natin? Nasa puso mo ba talaga yung pagsunod kay Lord? Gagamitin mo ba ang lakas mo para sa ating Panginoon? Kung itong nais mo, na ang puso mo ay talagang para sa ating Panginoon, at gusto mo na palagi maisip mo kung anong gusto mong pagawa ng Lord. At kung gusto mo na yung lakas mo gamitin mo para kay Lord, aniyahan ka sa panalangin ito, na gawin mo na sarili mong panalangin ang panalangin ito. Gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso, isipin mo itong mabuti, at sabihin mo ito ng buong katapatan at ng buong lakas. Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw ay isang Diyos na ikaw mismo nag-initiate, ginawa mo kung ano yung pinakamaganda, pinakamainam na alam mo na dapat mangyari sa buhay namin. Pinatawad mo kung ano sa aming kasalanan. Sinasabi mo ang sino mang lumapit sa iyo at humingi ng tawad, patatawarin mo. Kaya na, sa mga oras ito, Panginoon, nasa harapan mo po kami. Inaamin namin na kami makasalanan. Sige kapatid, sa mga oras ito, sabihin mo sa ating Panginoon yung mga pagkukulang pagkakamali. Sabihin mo sa kanya. Gusto na natin, Panginoon, na makapiling tayo. Gusto na natin, Panginoon, maintindihan natin ang ibig sabihin ng kapatawaran. Huwag natin sayangin yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sige, lumapit tayo sa kanya. Hihingi natin ang tawad yung ating pagkakasama. Lord, patawad po na kumisan o baka madalas pa, hindi ikaw yung priority namin sa buhay. Madalas, iniisip namin, kikita ba kami dyan? Ano bang mapapala namin dyan? Pero Lord, kagaya ng sinasabi ng iyong salita, ang lahat ng susunod at gagawin ng iyong kalooban, merong papala, merong pagpapala, at merong katiyahan ng kagalangan kasiyahan na nagmumula sa iyo. Ang tagumpay ay pagkakaroon mo. The more na susunod kami sa iyo, the more na gagawin namin ang iyong kalooban, mas i-amaze mo kami doon sa mga himala na pwede namin maranasan. Yung himala na mga tao na share namin, wala pa kami nga na sinasabi, pero dahil ito'y nilapit namin sa panalangin, itong taong ito ay nakakilala po sa iyo. Lord, kaya pala kami pinagpapala para makita ng mas dalawang tao na kapag sumusunod sa iyo, mayroong pagpapala. Kaya sa oras sa Panginoon, I totally surrender my life to you. Patawarin po ninyo sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Ikaw na po ang magpatakbo ng aking buhay. Patuloy po tayo lumapit sa ating Panginoon. Ihingi natin sa Panginoon ang mga bagay na ating pangangailangan sa oras ko. Tinatawag ko po ang praise and worship
habang ang ating mga kapatid ay nananalangin. Sige po, lumapit tayo sa Panginoon. Hingin natin sa kanyang karunungan tayo kung paano tayo dapat mamuhay na may kamalaman. Sabihin natin sa kanya, ano yung mga bagay na nagiging pabigat para sa atin. Awitin po natin itong awitin natin.
pinatunayan mo. Yung inutos mo po na mahalin ka namin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kaisipan, at ng buong lakas. Ikaw mismo, ginawa mo ito. Ikaw mismo, pinatunayan mo ito sa akin. Ikaw mismo, ginawa mo ang mga bagay na itinuturo mo. Napakaganda rin. Tinuturo mo sa amin yung mga bagay na ginawa mo. Hindi ka lang sa mga bagay na hindi namin kaya gawin. Kaya naman sa mga oras ito, lagi mo, Panginoon, palagi niyo po, ilagay sa aming puso, sa aming kaluluwa, sa aming isipan, na ang aming buong kami ay para lang sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga pangako ay hindi magbabago. Kapag ginawa namin ito, na totally binigay namin ang aming sarili sa iyo, even ikaw mismo matutuwa ka. At kapag natuwa ka for sure, lahat ng kailangan namin para kami ay maging effective na mga aral o tagabahagi ng iyong salita ay talagang magkakaroon po ng kapangyarihan. Kaya patuloy yung bawat sa pusa namin dito, hayaan mo lang yung ma-register sa aming isipan at malagay sa aming puso na kami ay para lamang sa iyong gawain. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag mawala sa aming isipan na kami ay mga lingkod din. At bilang lingkod, tungkulin namin, Panginoon, na pagmalan kung ano inuunos ng aming master ng mga ibang lingkod. Sa mga oras na kapatid, maaaring mayroong mga physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon. Hihingi mo sa Panginoon ang kagalingan. Kasi gusto na po gamitin tayo ng malakas na malakas. Gusto na po gamitin tayo na walang makikita kapintasan sa atin. Gusto na po gamitin tayo para ang lahat ng mga tao ay sasabihin na talagang tayo ay lingkod ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa kanya kung mayroong physical na karamdaman sa oras ito. Hilingi mo magalingan. Hilingi mo magalingan. Opo, Panginoon. Naririnig niyo po, sinisabi mo mga kapatid, mayroong physical na karamdaman. Ikaw mo po magalingan. Emotionally, may problema ka sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, kapatid, kasama sa eskwela, kasama sa trabaho, kasama mo sa loob ng tahanan. Ito yung pagkakataon. Hiningin mo sa Panginoon na tanggalin ang anumang galit o hinanakit o kung sino man yung tao na kailangan mo patawarin, matuto tayo patawarin, bigay ng Lord sa puso natin, sa isipan natin. O tayo nakasakit, huwag tayo magkatubili. Hiningin natin sa Panginoon, magkaroon tayo ng lakas ng loob para humingi ng tawad. Opo. Opo, Panginoon. Lord, hinihingin din po namin sa konsepo na kami makalaya doon sa mga piling na nilalagay sa isipan namin, sa puso namin, na nagawa namin pagkakamali, na nilalagay yung kalaman para kami ay hindi makapag-serve sa inyo ng nararaman. Dahil sinabi mo puro sa iyong kasalita, ang iyong pinatawad ay totally malinis na. Kaya kung kami ay lumapit sa iyo, pinagkalog namin ang aming sarili sa iyo, wala nang magagawa ang kalaban. Pangahawakan namin, Panginoon, ang pangako ito na kayo magpapalagay sa amin. Yes. Financially, nahihirapan ka sa mga panahon ito. Ang sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng totoong nagtitiwala sa Kanya ay hindi niya pagkukulangin. Tapos, bibigyan niya ang lahat ng ating mga kailangan. Bigyan tayo ng Lord ng kaluman kaalaman kung paano natin gagamitin ang mga resources o mga pagpapalang pinagdulot sa atin ng Diyos. Marami pagkakataong binigay niya sa atin, pero hindi natin nagamit ng tama. Tulungan tayo ng Diyos na lahat ng resources na meron tayo, magamit natin ng tama sapagkat gusto ng ating Panginoon na hindi tayo pakulangin. At kung ano man yung binibigay niya, alam niya na sapat-sapat sa
tulungan tayo ng Diyos sa gamitin natin ng tao. Kaya na rin, salamat po Panginoon sa mga kapatid na diriwan ng kanyang kaarawan. Binigyan mo ng extension ng buhay, extension ng kasama ng pagkasama. Pagpalayo mo patuloy ang bawat isa. Kasi gusto namin Panginoon na kami maging channel of blessing sa lahat ng mga tao. Kaya na rin, ang aming bansa, pinagkat mo niyo Panginoon pangangailangan ng aming bansa. Tulungan niyo po kami Panginoon na tama lalo na darating na eleksyon na magkaroon kami ng tamang karunungan ng kaalaman sa pagpili ng aming iboboto. Yung mga tao talaga na magsiserve para po sa inyo. Mga tao na walang isipin kundi makapag-serve hindi para sa sarili ng kapakanan. Bigyan niyo po kami gano'n, Panginoon, namin sa Kristo para ma-practice namin ang aming kalayaan pinagkagawa mo sa amin ang aming karapatan. Kaya na rin, Panginoon, pagmalain po ang mga kapulisan, mga sundalo na sa ginagamit po niya sa prison content ng aming bansa. Maging yung Kongreso, mga Senado, magawa na yung pinagpupuli na ayon sa sinasabi po ng iyong salita at kung ano pa yung designation na binigay po sa atin. Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat dahil muli pinakita mo po ang ibig sabihin ng mahanap ka namin ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong kaisipan, at ng buong lakas. Ngayon pa ng Panginoon, inaaki namin na magagawa namin yung mga pinangako mo sa iyong salita. Kung kami lang ay lumos magtitiwala at ilalagay namin ang aming puso sa inyong puso, ang aming isipan sa inyong isipan, magagawa namin ang lahat ng bagay at for sure, magtatagumpay ang lahat sa puso amin at sa buong isang linggo na ito, may taas, mapupurihin namin ang aming pangalan. Ngayon pa lang Panginoon, ngayon pa lang, inaaki namin na gagawin mo ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Amen. Kamayan ko na. Ang bawat sabi ko natin